As usual, nandito na naman ang kapatid, super ate ng pangalawang pangulo. Ang super ate ng pangalawang pangulo ay narito na naman upang ipagtanggol ang kanyang kapatid. Minsan napapaisip talaga ako eh. Anak pa talaga ni Apple Lacay ito si Amy. Diba? Anak pa talaga ni Apple Lacay ito si Amy Topak. Diba? Paminsan-minsan tinotopak eh. Actually, madalas pala. Di pala paminsan-minsan. Kapatid ni Sarah. Super ate ng pangalawang pangulo. Siya yun. SAP. So, SAPP. SAP. Super ate ng pangalawang pangulo. Amy Marcos slams PNP chief wants return of VP Duterte security. Uy! Ang demanding. Ay, nako, Sen Amy. Ipapanalangin ko sana yung paggaling. Sen Amy, ipapanalangin ko ang paggaling ng iyong pag-iisip. Ipapanalangin ko ang paggaling ng iyong puso at isip sa kung ano man ang sumisira nito dahil sa iyong pakikisama sa mga Duterte. Sara Z. Duterte, sabi niya, should have her security detail back ASAP. Uy, demanding, guys. Demanding. First, she is the second highest elected official in the country whose safety must never be compromised. Ayun na nga. Ayun na nga, mga kotsero. She is the second. She's not the first. So, ang kanyang safety is actually, it's important, of course, being a human being and ayaw nating nasasaktan ang kahit sinong tao. Parang ako, kapag yung mga aso ko, ayaw nasasaktan yung mga aso ko. Ganun. So kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede na kayo magpadala ng mga remittance papunta ng Pilipinas. Gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ng Sendwave app. Gumawa po kayo ng account. At pwede na po kayo magpadala sa GCash, Cash Pickup, at iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginawa nyo po yan sa inyo pong unang padala, ay pwede po kayo makakuha ng karagdagan pang $20 na free credit kung gagamitin nyo po ang promo code na Coach Jarrett. Kaya gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. Bilang isang human being, syempre, isipin din natin yan. Oo. Ayokong merong taong nasasaktan. But then again, mga kotsero, kung titignan natin yung constitutional mandate ng isang vice-presidente, ang kanyang mandato sa konstitusyon ay simple lang. Either ma-appoint bilang isang secretary o cabinet secretary, yun ay isa sa mga mandato niya, kung siya ay i-appoint. Which happened to Sara Duterte, by the way. Or, to wait in the wings, maghintay. Oo. Sa panahon na ang Pangulo ay hindi na matutupad ang kanyang mga tungkulin bilang Pangulo ng Pilipinas. So technically, mga kotsero, wala na siya nung unang mandato. Wala na. Nag-resign siya as Deputy Secretary. Wala na yun. Burado na yun. Erase na yan. Pangalawa, mga kotsero, wala namang mandato. Walang constitutional mandate ang isang vice-presidente maliban sa maghintay sa panahon na ang presidente ay hindi magagawa ang kanyang trabaho. So technically, mga kotsero, pwede siyang tumambay sa bahay. Technically, pwede siyang tumambay sa bahay. At nasusunod pa rin niya ang kanyang constitutional mandate. Doing nothing. Well, it's the same thing din naman. Wala naman siyang ginawa sa DepEd. Anong kaibahan, di ba? Anong kaibahan, di ba?
Pwede siyang tumambay sa bahay nila. Seryoso yun, mga kocher. Pwede siyang tumambay sa bahay nila without doing anything and she is still fulfilling her constitutional mandate. So, being the second highest elected official has nothing to do with their security. No. If anything, you're a glorified tambay. Diba? Glorified tambay or glorified abangers, ganun. Diba? Taga-intay lang kung may mangyari sa presidente. O tapos, ang isasagot dyan ng mga Duterte Balahura supporters, yun nga pwede nga siyang tumambay pero gumawa siya ng mga proyekto. Diba? Meron siyang iba't ibang OVP office, may mga satellite offices, etc. etc. Okay, walang problema. O di bayaran niya yung security niya. If you're concerned about your personal security and the security of your family, as people, as civilians, siguro naman, hindi naman na dapat siguro natin kunin yan sa taxes ng Pilipino. Kuhaan nyo siya. Kuhaan nyo yung pamilya nyo po ng kanilang sariling security. Wala naman masama dun. So, bakit iaatas nyo pa po sa ating PNP ang security ng pamilya mo? Siguro kung sa'yo as Vice President, pwede yung pa. Kaso, 300 is too much. 400 is too much. Diba? Masyadong marami ang 300, 400. So, itong sinabi na to ni Amy Marcos, this is a load of crap. It doesn't make sense. Kung ikaw ay isang Pilipinong marunong mag-isip, isipin mo, okay, so what? Ba't hindi ba niya kayang kumuha ng sarili niyang security? Kaya nga niyang gumastos ng 125 million of taxpayers' money ng 11 days eh. Although yan, I will give it a pass. Matagal ko nung sinasabi to. No? I'll give it a pass because it is constitutional. Wala namang problema dun eh. Galing yun sa contingency funds and yung ibang mga allegations about it are just speculations. Hinintay ko na nga yung hinintay ko na yung sasabihin ng Supreme Court dyan. Kaso wala pa eh. Pangalawa, dito ako medyo na nagkaroon ng napakalaking umikot yung mata ko eh. Kulay puti na lang nakita. nung nabasa ko itong pangalawang paragraph, sabi niya ni Senator Amy, second, she is a Duterte. Wow. Duterte siya. Dapat may security siya. Duterte siya. Oh my God. How entitled do you think these people are? Pag tinanong mo ng ano ngayon kung Duterte siya? Para siyang tatay niya na lumaban para sa law and order. At siya ay target ng CPP, NPA. Ulitin ko lang mga kotsero. Kulang pa ba yung 400, 300 plus na security para sa kanya? At nagre-reklamo siya sa 75. Kulang pa ba yung 300 at 400 or 400 or 300 plus na ibinigay sa kanya ng Presidential Security Command? Imagine mga kotsero, for the longest time, ang pangalan ng PSG ay Presidential Security Group, di ba? For the longest time. PSG lang yan. PSG. Ngayon, PSC na siya. Upgraded na siya. PSC. Philippine Presidential Security Command. Upgraded na siya. Bakit? To accommodate the Vice President. Ngayon lang nangyari yan nung naging Sara ang Vice Presidente. What does that mean? In-accommodate ng Office of the President. Binigyan ng puwang ng Office of the President na bantayan ang isang vice-presidenteng nagngangalang Duterte. 300 plus ang kanyang bantay. Galing sa AFP. Kulang pa? Actually, nakalimutan ko lang sabihin kanina to eh. Kung yung angas ni Baste, ganyang angas niya, sasampalin ko yung general na yan. Dalhin nyo siya sa West Philippine Sea. Sige, tingnan natin. Seryoso, I mean, really? Yung tapang ba niya uubra kapag nag-resupply mission na tapos merong nag-resupply mission na tapos merong taga-China na bobombahin ng
ang Philippine votes. Ito yung nakakainis actually. Yung yung feeling of entitlement. Feeling of entitlement eh. Na parang dahil vice-presidente ako, I deserve this. I deserve this. Dahil just because of my title na I'm a vice president. No, actually, no. No, you do not deserve this just because you are a vice president. Actually, mali nga itong ginawa ng Marcos administration natin. Binila masyado si Sara eh. Yung mga bata na nasobrahan sa puri, nakakala nila lahat ng ginagawa nila magaling at tama. Ganun si Sara. Ganun siya. Nasobrahan sa puri, kulang sa disiplina, ayun nangyari. Na-spoil siya ng Marcos administration eh. Dahil na-spoil siya ng Marcos administration, o di may problema ang Marcos administration. O di ganyan, entitled. At tapos itong pangatlo, ito yung medyo off eh. I mean, it's not off dahil na-offend. Off siya kasi parang out of context. Parang, ang weird. Parang ang weird nung sinabi pa to ni Amy Marcos. At sino naman yung Romel Marbil? Hindi ko nga yan kilala. Does it mean pag hindi mo kilala hindi na qualified maging general ng ng PNP? Ngayon kung hindi mo kilala. Entitled ka rin eh. Buti hindi ako nahigop sa grupo nito ni Senator Amy. Seriously. Hiyang-hiya naman kami sa'yo, Senator Amy. For the past 30 years, you have been a political pariah. Pinandidirihan kayo bilang pamilya. Diba? Baka nakakalimot itong si Amy Marcos kung saan siya nanggaling. Yung panahon na kapag ikaw ay anak ni Apple Haay, ikaw ay anak ni Ferdinand Edralin Marcos, ikaw ay pinandidirihan ng political at social communities ng Pilipinas. Nakakalimot ka sa pinanggalingan mo. Where you are right now, Senator Amy, kung nasaan ka man ngayon, yan ay resulta ng pagtitiwala sa iyo ng taong bayan. Hinahalal ka eh. It's a public trust. Huwag kang magmalaki. Kayang-kayang tanggalin sa iyo yan ng taong bayan. What you have right now is public trust. Is a result of public trust. Yan ang meron ka. Hinalal kang senador dahil pinagkatiwalaan ka ng taong bayan. Kayang-kaya din tanggalin ng taong bayan yan sa'yo. Ngayon 2025. Maniwala ka, Senator Amy. Kayang-kayang tanggalin ng taong bayan yan sa'yo. If I were you, wag ka nang tumakbo for re-election as a senator. Balik ka na lang sa Ilocos Norte. Doon, baka may pag-asa ka pang manalo ulit. Maraming loyalista disappointed dito kay Amy. Sa ako doon. Hindi lang dahil sa hindi niya pagsuporta kay PBBM. Of course, that's a family thing. Ayokong paghaluin yung tinatry ko as much as I can na hindi paghaluin yung issue ng pamilya nila tsaka yung issue ng bansa. Kasi iba naman yung issue ng bansa. Kaso nga lang, mga kotsero, yung away nila kung meron man silang away or tampuhan, mga kotsero, I don't really know. Pero kung yung away at tampuhan nila, nag-overflow na sa kanilang governance, parang tulad na nangyayari ngayon. Nakikisama siya sa destabilization nitong Duterte. Diba? Nag-overspill na, no? So, umaapaw na siya sa governance. Parang ang pangit yata. Ulitin ko lang. What Senator Amy has right now is a result of the trust of the public trust. Kung senador man si Senator Amy ngayon, yan ay dahil pinagkatiwalaan siya ng taong bayan bilang maging senador. Kayang-kayang tanggalin din ng taong bayan yan. Nakakatawa rin to yung sa NPA. Alam niyo kung bakit? Kasi si PBBM na rin yung nagsabi, mahina ng NPA. Wala na yan.
Hindi na nila kayang mag-launch ng offensive. Di na. At sinabi pa ni Secretary Anyo, National Security Advisor Anyo, tatapusin niya ang NPA ngayong bago matapos ang termino ni PBB. So wala na. That in itself, hindi nyo na kailangan si additional security. Actually, dito pa ako natawa dito sa bago na naman siya statement kanina, diba? Itong si Nipo Baby. Oo. May sarili na naman siyang statement. May hiling siya na wag daw payagan ng anumang karahasan sa aking ina, asawa, at 4 na anak, personal man o sa internet. Ako yung personal, walang problema dun. Oo. Pero can you really prevent yung sa internet? Ano to? Yung parang panahon ni Digong? Na kapag may sinabi ka kay Digonggong, bigla na lang may lalabas na NBI sa tapat ng bahay. Alala niyo yun? Yung teacher. Really? Exempted? Well, ako mga kutsero, yung mga basta pamilya, mga anak lalo, yung mga bata, no? Sa akin, off limits yan. Hindi ko titirahin yan. Off limits yan, mga bata, no? Hindi ko titirahin yan. Tsaka mga personal, hindi ko titirahin yan. Nanay niya, asawa niya, no. Kasi ako marunong o rumespeto eh. Merong mga tao na hindi. Marami sa DDS ang hindi marunong rumespeto ng personal na buhay. Maraming ganun. Sa DDS yan, sa kampo ng DDS. Mga DDS bubulagers, maraming ganun. Hindi na nakikita yung diferensya ng personal na buhay tsaka ng issue. Kaya ako, mga kotsero, tingnan nyo. Nakikita nyo ba yung pamilya ko sa mga live stream? Hindi. Nakikita nyo ba yung pamilya ko sa social media? Hindi rin. Nakikita nyo ba yung picture ng mga anak ko? Hindi. Picture ng asawa ko? Hindi. Wala, hindi nyo makikita yan. Konti lang makakita niyan pag mga kaibigan lang. Or pag paminsan-minsan may mga dumudulas sa social media. Pero walang problema doon. Bakit? Kasi alam ko ang mundo ng social media. Walang palalampasin dyan. Kaya ako, mga kotsero, I make sure na ang pamilya ko nakatago. Hindi dahil sa ikinakahiya ko sila, hindi. Kasi alam ko, gago ang DDS. Kung sira ulo ang mga dilawan, ang mga DDS gago. Lalo yung mga bubulagers nila. Gago yung mga yan. Birthday ko nga, hindi ko kinakalat eh. Kanina, merong sabi sa akin ng pamangkin ko, sabi niya, Tito Jarrett. Ganun siya eh. Taga UK nga kasi, dito siya ngayon eh. Tito Jarrett, can I say hi to my classmates in the UK? Ganun siya. Sabi ko, baby, can't eh. Sabi ko, why? Sabi ko, because Tito Jarrett has many people who doesn't like him. There are many people who doesn't like me. And sometimes, they use my family members to attack me. Sabi ko yun sa kanya. Oh, is that right? Kaya ako, di ko yan. Ang private life ko, I keep it private. Unless may nakakita lang sa akin sa mall, may nakakakilala sa akin. Kanina may nakakilala sa akin sa hindi sa mall. May bumati sa akin kanina, sabi niya, ay coach, kakapanood ko lang ng video mo. Manon siya. O di, pati, thank you, ganyan. O kanina, kasama ko yung pamilya ko, kasama ko yung pamangkin ko. Nakita niya asawa ko, nakita niya yung mga anak ko, pero mga ganun lang. The internet is not safe for anyone. VP Sara, kung makarating man sa YouTube video ko, if you want to keep your family safe, keep them out of the public light. Responsibilidad mo yan. Huwag mong ipasa sa amin, mga citizens, ang trabaho mo. Lalo na pag nasa social media ka, sa mundo ng ganito, political vlogging, yung isang kaibigan ko may isang kaibigan ko, in-advisean ko siya. Kasi gagawa daw siya ng vlog kasama ng asawa niya. Sabi ko, sure ka ba dyan? Sabi ko, kasi alam mo naman, mundong ginagalawan natin, this is not for the weak of heart. Nung ito gago to si Maharlika eh. Nung nilabas niya yung PDS ko, yung misis ko, munti ka atakihin sa puso eh. Ganun kalala. Bakit? Para lang gumawa ng intriga?
Ganyan sila. Ganyan ang social media. Ganyan ang bakbakan sa social media. Ako tinanggap ko na yun buong buo, kaya yung pamilya ko nakatago. Yung mga anak ko, tinuturuan ko sila. Sabi ko, pag may nagtanong sa inyo kung kayo ay anak ni Coach Jared, huwag kayong sasagot ng oo. Kahit masakit sa akin yun. Siyempre, gusto ko maging proud sa akin mga anak ko. Pero tinuturuan ko sila, huwag kayong oo. Ayokong mabully kayo sa school. Pag nagpupunta ako ng school nila, alam nyo, para akong bini. Maniwala kayo, para akong bini. Nakakap, tsaka nakamask. Bakit? Kasi hindi ko kilala kung sinong ano doon nakakilala sa akin sa school eh. Pag pumapasok ako sa law school, hindi ko sinasabi na vlogger ako. Maniwala kayo, hindi ko sinasabi. Sila na lang ang mga kaklase ko na lang nagsasabi. Bakit? Kasi alam ko ang mundo ng social media. Kaya VP, wag mong ipasa sa aming mga citizens yung responsibilidad ng pagprotekta sa pamilya mo. Pamilya mo yan. Kami nga mga ordinaryong tao, ginagawa namin yung best effort namin para protektahan yung pamilya namin. Ikaw gusto mong ibang taong gumawa para sa'yo? Weird. So weird. Paano natin yung balita tungkol dyan? Kung si Mayor Baste, General ng Davao ang kalaban, ang atin naman niyang si Vice President Sara Duterte, si PNP Chief Romel Marbil ang binabangga. Sa kabila niya, nanindigan pa rin ng PNP na walang bahid ng politika ang pagbawas sa security detail ng bise. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Huwag kayong mag-alala sa akin. Yan ang mensahe ni Vice President Sara Duterte sa publiko matapos siyang bawasan ng security detail ng PNP. Kasunod yan ng panawagan ni Senator Ronald De La Rosa at Robin Padilla sa mga gustong mag-volunteer para maging bodyguard ng bise at ng kanyang pamilya. Sa statement ni VP Sara, nagpasalamat siya sa mga senador, sundalo, pulis at ordinaryong mamamayan na nag-volunteer. Pero sinabi rin niyang hindi kailangang mag-ambag ng pera para sa kanyang security. May isang hiling lang daw si VP Sara at yan ay ang kaligtasan ng kanyang pamilya. Nanawagan pa siya sa publiko na huwag payagan ang anumang karahasan sa kanyang ina, asawa at 4 na anak, mapapersonal man o internet. Bukod kay VP Sara, binawasan din daw ang security detail ni Senator. Yan ang gaalawan ng pasista, guys. Yan ang... Mapipigilan mo ba ang internet? Makokontrol mo ba ang utak ng tao? Pa-victim lang yan. Papa-victim yan. Kung gusto mong siguruhin ang safety ng pamilya mo sa internet, internet. I'm not saying sa personal. Yung personal, importante yan. Para sa akin, wag gagalawin yan. Off limits ang pamilya. Pero sa internet, di wag mo silang i-post. Hindi mo kontrolado ang tao sa internet. Senator Bongo, na kilalang kaalyado ng mga Duterte. Ako rin po yung natanggalan ng security na mas nauna pa ako sa kanya. Oo. Opo. Alam nyo, siguro mga 3 weeks ago pa po ito. At bilang Vice Chairperson po ng Senate Committee on Public Order and a citizen of this nation, ay alam nyo, concerned rin po ako. Isa pa itong entitled Si Bongo. Isa pa itong entitled Tingnan nyo nagre-reklamo siya kasi tinanggalan din daw siya ng security. Oo. Nagre-reklamo siya. Tinanggalan daw kasi siya ng security. Pero mga kotsero, nagsalita ang PNP. Nilaglag siya ng PNP. Sinopla siya ng PNP. Alam niyo yung sabi ng PNP? Binalik namin yan, nag-security training lang pagkatapos. Kinuha namin kasi may training sila Binalik din namin nung natapos. Pa-victim si Bongo. Epal talaga to si Bongo, alam niyo ba? Natawa ako kanina. Nung tinitingnan ko yung Facebook page ni Digonggong. Official as in may blue check mark. So official niya yun. Verified account yun. Verified. Natawa ako kasi. Pakita ko sa inyo Hanapin ko yung Facebook page ni Digonggong. Tingnan nyo. Ito, nakakatawa talaga si Bongo. Di ko alam kung sino ang social media manager ng page na to. Tingnan nyo. Siningit yung mukha ni Bongo. But it's official page! Naka-photoshop yung mukha ni Bongo. My goodness!
Masang epal talaga. Ayan. First lady nga. Verified account to mga kotsero. Verified, ayan verified account yan. Alam mo gaano kahirap makakuha ng verification ng blue checkmark? Kailangan isubmit mo lahat ng detalye mo. Magsasubmit ka ng, hindi naman birth certificate, magsasubmit ka ng ID, ang tagal ng review niyan, 5 days ang review niyan. So ibig sabihin mga kotsero, if anything, ito yung totoong account ni Rodi Duterte or pang social media ni Digong. Verified yan, no? Blue checkmark yan, legit yan. Nakasingit si Bongo. Alam niyo mga kotsero, sa sobrang higpit ng verified account, hindi ka pwede magpalit ng profile picture ng hindi nire-review ni Facebook. Ganun katindi yan. So, ibig sabihin, itong profile picture na to, pumasa to sa standards ni Facebook. Kahit nandyan yung mukha ni Bongo. Iba ka! Anyway. Pati dito sa issue ni Sarah, nakidamay pa siya. Ay, Diyos ko. Ano sinabi ng PNP? That is true. They were withdrawn around the first week of July because we caught some police officers engaging in moonlighting activities. Nagmo-moonlight pala. Yung mga naka-assign kay Bongo. Ano yung moonlight? Rumaraket. Suma-sideline, rumaraket. So, pinull out. Pinull out yung security niya. They underwent a refresher training regarding providing security services, but after that, we returned them to the authorized individuals, including Senator Bongo. Sinopla eh. Sinopla si Bongo. Sopla ng PNP. Wagas! Sunog! Ay, alam nyo, concerned rin po ako. Panawagan ni Go sa mga polis, huwag magpadala sa politika at manatiling professional. Si Senator Amy Marcos naman na malapit kay VP Sara, iginiit na kailangang ibalik agad ang security detail ng bise. Siya raw kasi ang ikalawang pinakamataas na opisyal sa bansa. Pangalawa, Duterte raw siya, kaya posibleng ipahamak siya ng CPP-NPA. Duterte siya! Wala pang bagong tugon si PNP Chief Marbil pero dati na niyang sinabing ang pagtanggal ng security detail sa ilang opisyal ng gobyerno ay para mapalakas ang pwersang rumoronda at nagbabantay sa Metro Manila. Hindi rin naman daw nila pinabayaan ang seguridad ni VP Sara kahit nag-alis sila ng 75 police personnel. Ang tanong, gaano nga ba karami dapat ang nakabantay sa pangalawang Pangulo ng Bansa? Ayon kay Attorney Barry Gutierrez, tagapagsalita noon dating Vice President Leni Robredo, kung tutuusin, mas marami ang bantay ng kasulukuyang bise. Nung tumapak sa opisina si VP Sara, nasa higit 430 daw ang security personnel niya. Halos 4 na beses na mas marami kumpara sa 108 lang na bantay ni Robredo noong 2016. Kahit daw tanggalan ng 75 na bantay si VP Sara, meron pa siyang natitirang higit 350. Kaya hindi ko maintindihan at all bakit ginagawang issue itong tinanggalan ka ng 75 pero meron ka pang 350. Yung importansya naman ng isang opisyal, hindi naman dapat nasusukat yon sa dami ng mga bodyguard niya eh. Diba? Nasusukat yon doon sa aktual na trabahong kanyang ginagawa. Pero matatandaang noong June 2022, saka palang inactivate ang Vice Presidential Security and Protection Group o VPSPG. Kumbaga, nagkaroon ng hiwalay na unit para sa mga pangalawang Pangulo. Sa isang pahayag ni VP Sara noong June 25, 2022, sinabi niyang makatutulong ang VPSPG sakaling sa mga susunod na eleksyon ay hindi maging maganda ang relasyon ng Presidente at Vice Presidente.
Pero ngayong taon lang, ginawang Presidential Security Command ang dating Presidential Security Group at subunit na raw nila ang Vice Presidential Security and Protection Group o VPSPG. Nananatili rin daw silang professional at nakahandang protektahan ang pangalawang Pangulo ng Pilipinas. Maging ang PNP, nanindigang walang bahid ng politika ang pagbabawas ng security detail. Sabi nga po, ang mismong ating Chief PNP ang nakiusap na nahayaan na lang po nating magtrabaho yung ating mga pulis at please spare the PNP organization po from these political issues and noise. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Spare us from the Kung issues si daw. Mayor Yung VPSPG, inactivate siya June 25, 2022. Ibig sabihin, bago umupo si PBBM. So, sino ang nagtatag? Di yung tatay niya. Tatay ni Sara. Kaya pala spoiled. June 25, 2022. Kailan lang ba umupo si PBBM? July 1, 2022. Si tatay, sabi niya, ay, yung anak ko kailangan maprotektahan yan. O, anak ko yan eh. Duterte yan eh. O, di nagpagawa siya ng bumuo siya ng Vice Presidential Security and Protection Group. Kala mo, private army niya ang buong AFP. Kaya pala nagalit din si Sara. Di ba naalala nyo kahapon, pinag-usapan natin kung bakit nagalit si Sara? Mga tao na pala niya yon since 2007. Yung mga tinanggal na taga-PNP. Pero ito nga, ito yung nakakatawa dyan mga kotsero eh. Tingnan nyo wag na yung si Barry. Hindi na siya relevant. Ito Hindi ka pa happy sa 358? Seriously. Natanggalan ka ng 75. O sabihin natin, hindi, actually, natanggalan na to ng 75. Itong 358 na to eh. Hindi ka pa happy sa 358? Sabi ko sa inyo mga kotsero, ako naniniwala ko na dapat ang presidential VP security dapat hindi lalampas sa 100. Bakit? Kasi nga, spare tire ka lang. Ang constitutional mandate mo, kung hindi ka secretary, kung hindi ka CABSEC, you are a spare tire. Hindi mo na nga napatunayan yung galing mo sa DepEd. Wala kang kwentang DepEd secretary. Hindi mo na nga napatunayan ang galing mo bilang vice-presidente. Kasi yung proyekto mo sa pagiging vice-presidente is extension of the LGUs. LGU projects lang yun eh. Na pinalaki mo, ginawa mong national. Pwede ka maipag-usap kay Mayor. Sabi mo sa kanya, Mayor, tutulungan kita, puponduhan ko yung paano mo dyan, palibing. Walang problema. Buti nga sana kung lahat ng Pilipino na pagsisilbihan. Hindi naman. Select locations lang. Imagine, out of how many poor Filipinos ang kailangan ng gamot, ilan lang ang napagbigay niya? 100-something thousand. But anyway, hindi ka pa happy sa 358? Hindi pa siya happy. Bakit? Kasi nga yung mga tinanggal, mga kabatak niya noon pa. Mga kabatak niya. Pero sabi po ng isang nasa isa pong mambabatas, ginagamit lang niya ang issue na yan para hindi siya mabatikos dun sa Germany niya. Which, alam niyo mga kotsero, I tend to believe. Sinabi ko na rin ito kahapon yata or sa post ko kanina. Post ko sa Facebook kanina. Parang gusto lang niyang pagtakpan yung kanyang pagkakamali o yung kanyang pagiging irresponsable nang pumunta siya ng Germany sa kasagsagan ng bagyo. Ito yung sabi na isang mambabatas. Din dun sa open letter ni BPSD to General Marbil na nagsisinungaling umano si General Marbil to the reasons bakit pinull out yung security detail niya. At the same time, tila parte daw ito ng pamumulitika kay BPSD, sir. Well, on the contrary, tingin ko wala namang pamumulitika ako nakikita, but baka mamaya dinadivert lang po niya yung issue dahil naalala po ninyo, siya po ay sumagot dito nung pumutok po yung issue na siya po ay nagpunta sa Germany sa kasagsagan po ng bagyo.
So tingin ko dinadivert lamang po nila yung issue na sa tingin ko dapat hindi naman po dapat lahat pinupulaan natin ng politika. The PNP is just doing their job. Sana respetuhin po natin yung ganito pong trabaho. Thank you, Kim. Sir, may phone-in question lang dito na related Phone-in question. kay Maria Cristina Chi from Philippine Star Online. Any comment po do sa statement ni BP Sara implying there is an ongoing threat to her and her family security? Do you have any idea kung may actual security threat to BP Sara now? Well, unang-una, lilinawin po namin, hindi naman po siya totally tinanggalan ng security. As we speak, 31 pa rin po yung security na nakadetail po sa kanya. So, ang pwede po nating questionin kung totally tinanggalan po siya ng security. In fact, ito po, nagsimula po yata, kung hindi po ako magkakamali, sa 400. Siya po yung pinaka mostly secured Vice President in the history. Kaya lang, syempre, we have to consider na marami rin pong binabantayan ang ating mga kapulisan. So, right now, tingin ko dapat respetuhin na lang po natin yung trabaho ng mga kapulisan at tignan naman po natin na ito po ay pagbibigay pa rin ng proteksyon sa kanya. Nakakutsero, sabi ko nga sa inyo kanina. Anong problema sa 358? Hindi ko natitignan yung kay Lenny. Pero pa ako nabasang post kanina, sinend sa akin ng isang subscriber natin, sabi, tinan mo tong post na to, kabobohan na naman. Ang sinabi, di ko na lang sabihin kung sino, syempre, di ko naman content ang mga bubulagers eh. Ang sabi niya, tao dito, hindi naman kailangan masyado ng security or something to that effect ni Lenny Robredo kasi ang kaaway niya si Digong. Cute naman yun, tsaka walang ginagawang masama. Cute? Doon ako na nag-react eh. Cute? Sige nga, magpakis ka nga. Magpakis ka nga kung cute. Anyway. Cute daw. Pangalawa, walang ginagawang masama. Sige nga, ilan ang pinapatay niya? 20,000 nung presidente siya? And unlimited number during the time na mayor siya? Oh my God. Anong cute dun? Huwag na natin pag-usapan si Lenny. Pag-usapan lang natin yung kay Sara. 358. Anong problema sa 358? Diba? So, mga kutsero, ngayon parang nagkakaroon ng nagiging valid yung sinabi ni Congressman Joel Chua ng Manila, 3rd District yata, ng Maynila, kung bakit umi-issue itong si Sara diyan sa pulis. Dahil nga sumablay siya dito sa pagpunta niya sa Germany. Huli ki. So, hanggang dito lang po muna tayo mga kutsero. Okay, I'll see all of you tomorrow. At huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating Coach Daddy YouTube channel. And pa-follow din po tayo sa ating Facebook page para like kayo updated sa mga ganap sa aking channel. And I'll see all of you in our next live stream, guys. God bless. See you next time. Bye. Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?